Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command and retirement ceremony bilang parangal kay Philippine Air Force o PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño sa Villamor Air Base sa Pasay City nitong Huwebes. Si Lieutenant General Pareño ang ika-39 na hepe ng Philippine Air Force. Isa sa mga kilalang accomplishments ni Lieutenant General Pareño ay ang kanyang direktang pakikilahok sa air mobility efforts ng PAF noong kasagsagan ng Marawi Siege. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Today, we stand together to honor a leader who has served our nation with unparalleled distinction. Lieutenant General Stephen Pareño, as Commanding General of the Philippine Air Force, has led this institution to soar to new heights over the past 2 years. His steadfast commitment to the command has thrust Accelerate PAF with excellence, has inspired every airman to embrace the ideals of competence, professionalism, and responsiveness, the values that have guided your every endeavor. The legacy of your leadership is etched in the achievements of the Philippine Air Force under your watch. By logging over 2,500 flying hours dedicated to external defense and conducting 450 maritime patrol missions, you have strengthened our nation's territorial integrity and protected our exclusive economic zone. These are not just records. They represent vigilance, determination, and an unwavering resolve to safeguard our airspace. In these efforts, our skilled pilots have remained resolute, intercepting threats, monitoring unidentified tracks that encroach upon our airspace. Your courage is matched by their expertise, honed through bilateral, multilateral exercises like Cook Thunder, Balikatan, as well as the deployment of strategic assets to the Pitch Black exercise in Australia. These initiatives have enhanced our interoperability with foreign partners and reinforced the credibility of our Air Force on the international stage. In addressing multifaceted threats, your leadership has been instrumental. The Air Force carried out nearly 120 intelligence, surveillance, and reconnaissance missions, efforts that directly supported our law enforcement operations. Moreover, 320 trafficked individuals were rescued from exploitation, millions of pesos worth of illegal goods were confiscated, and it demonstrated a relentless pursuit of justice and of security. The Air Force
has also been a stalwart partner of this administration in times of crisis, embodying the highest ideals of the service. Through over 324 humanitarian assistance and disaster response missions, our airmen transported 1.4 million pounds of essential supplies, conducting as well 200 aeromedical operations, saving many, many lives. Complementing these efforts, you have also spearheaded over 8,400 civil military operations, advancing in environmental sustainability and public health, reaffirming its role as a vital pillar of national development. Your tenure, Lieutenant General Pareño, likewise marks significant strides in capability enhancement for our Air Force. The acquisition of one C-295 medium-lift aircraft, two T-129 attack helicopters, one mobile radar, one fixed radar, and 10 S-70I Black Hawk helicopters, among other critical equipment, has increased our readiness to confront evolving challenges. These accomplishments are a testament to your vision, diligence, and unyielding commitment to the mission at hand. After 37 years of dedicated service to our nation, you pass on a legacy that embodies excellence and inspires the next generation of leaders to build upon the foundations that you have laid. As we bid farewell to Lieutenant General Pareño's distinguished tenure, we now warmly congratulate the newly appointed Commanding General of the Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur Cordura. The road ahead is not without its challenges, but I am confident that you will rise to meet those challenges. With your steadfast leadership, you can guide the Air Force towards becoming an institution that is more agile, credible, and responsive to the demands of an ever-evolving security landscape. To the men and women of the Philippine Air Force, your service is a source of immense pride for our country. Under this new leadership, you may continue to reach even greater heights, embodying the principles of honor, duty, excellence. These times call for vigilance and for resolve. There is no room for complacency, for any pause in our efforts to risk compromising the safety and welfare of the Filipino people. We must ensure that the continued modernization of our armed forces remains a priority, empowering us to protect the ideals that define our nation. Let us move forward as one, shaping a bagong Pilipinas where the Philippine Air Force remains a beacon of strength, a protector of the values that we hold dear, and the symbol of hope for our people. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at economic managers sinimulan ng magsagawa ng review sa 2025 national budget. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Matapos ang inilabas na pahayag na hindi kakayaning mapirmahan ang panukalan 2025 pambansang budget bukas, Disyembre 20 ay agad na ipinakonvene ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang economic team nito. Pakay ng pagpapatawag ang agarang pagre-repaso o pagre-review sa panukalang national budget sa susunod na taon. Bahagi ng layunin sa sinisimulan ng pagsusuri sa halaga ng pondong gagamitin sa 2025 ay matiyak na nakaayon ito sa mga pangunahing prioridad na programa
programa at proyekto na kailangan ng mamamayan. Kasama sa economic team na ipinakonvene ng Pangulo ay sina Finance Secretary Ralph Recto, DBM Secretary Amena Pangandaman at NEDA Secretary Arsenio Balisacan, habang kasama din si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kahapon ay naglabas ang Malacanang sa pamamagitan ng Executive Secretary Lucas Bersamin ng pahayag na hindi matutuloy ang nakatakdang pagpirma sa General Appropriations Act sa Disyembre 20 upang bigyan daan ng mas masusing pagsusuri sa anilay panukalang batas na magtatakda ng direksyon ng bansa para sa susunod na taon na tumutukoy sa national budget. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na tama lang ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wag na munang pirmahan ang 2025 General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon na isinumite ng Kongreso. Ayon kay Pimentel, pinapakita lamang nito na sensitibo ang palasyo sa sentimiento ng publiko tungkol sa panukalang national budget. Kabilang sa mga kinukwestiyon na items sa 2025 national budget ang zero subsidy para sa PhilHealth at ang pagtapya sa budget ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED at state universities and colleges. Pinaliwanag ni Pimentel na sakali kasing maline item ng presidente ang ilang bahagi ng budget ay hindi na ito pwedeng gastusin para sa partikular na proyekto. Nilinaw din ng senador na anumang maline o mavivito ng presidente sa budget ay hindi na pwedeng ilipat sa ibang ahensya o anumang proyekto ng kahit anong sektor sa loob ng ehekutibo. Isa rin ani ang pwedeng gawin ni Pangulong Marcos ay muling ipatawag ang BICAM para ipaayos ang budget. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, matapos makabalik sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso mula sa Indonesia, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Indonesian government para sa kanilang tulong upang mailipat sa ating bansa ang kustodiya ni Veloso. Dumating nitong Miyerkules si Veloso kasama ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration at Bureau of Corrections. Ayon kay Pangulong Marcos na isakatuparan ang paglilipat sa kustodiya ni Veloso dahil sa matatag na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang kaligtasan at kapakanan ni Veloso sa pagpapatuloy ng kanyang pagsilbi sa kanyang sintensya dito sa Pilipinas. Batid na sa pagkakalipat ni Veloso sa Pilipinas na iligtas siya mula sa death row dahil walang death penalty dito sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, absolute and total prerogative. Ito ang kapangyarihang ibinibigay ng saligang batas sa Pangulo ng Pilipinas para pagkalooban ng executive clemency ang isang convict tulad ni Mary Jane Veloso. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, batay sa kasunduan ng Indonesia at Pilipinas sa oras na maibigay na sa Pilipinas ang kustodiya ni Veloso, sakop na siya ng lahat ng mga panuntunan at alituntunin ng isang bilanggo. Kasama na rito aniya ang pagkakaroon o pagkakataon na mabigyan si Veloso ng pardon o parole. Once na nailipat naman si Mary Jane sa atin, ay siya ay subject na sa lahat ng rules, regulations, and procedures ng isang person deprived of liberty dito sa Pilipinas.
sasama na yung pagkakataon na mabigyan siya ng executive clemency at kung ano pang pardon o kung ano pang parol, ano pang pwedeng may gawad sa kanya. Si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking pagbabago sa bansa na magagawa ng mga bagong proyektong infrastruktura. Ginawa ng Pangulong pahayag sa paglagda ng 5 inisyatibo ng Department of Transportation para sa Cebu, Bohol, Dumaguete at Siargao. Kabilang sa mga bagong proyekto ang 17 bilyong pisong New Cebu International Container Port, Cebu Bus Rapid Transit, Bohol Panglao International Airport Expansion at mga bagong paliparan sa Dumaguete at Siargao. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito mga istruktura, ito'y mga sumasailalim sa bawat pangarap ng Pilipino para sa mas komportableng biyahe, oportunidad at magandang daan tungo sa kanilang pangarap. Sinabi pa ng Pangulo na hindi lalapit sa atin ang kinabukasan, bagkus tayo ang gagawa ng paraan upang makamit ito. These projects shall allow our farmers to efficiently bring produce to new markets, tourists to discover more of the charms of these islands, and entrepreneurs to expand their businesses. As we close, let us remember, these projects are not just structures. They are representative of every Filipino's dream. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Agriculture nakikipag-usap na sa Pakistan at India para sa karagdagang alokasyon sa rice imports. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture sa bansang Pakistan at India para mapalawak ang pagsusupply nito ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nakipag-usap na ito sa Pakistani Ambassador para isapinal ang Memorandum of Understanding kung saan hanggang 1 milyong metriko tonelada ng bigas ang maaaring ilaan ng Pakistan sa bansa o katumbas ng 25% ng total rice import requirement. Kasalukuyan ding isinasagawa na ang kaparehong negosasyon sa India. Punto ng kalihim, layo nitong lumikha ng patas na kompetisyon sa pagitan ng mga bansang pinagkukunan ng bigas ng Pilipinas. Nakaangkla rin ito sa nais si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang pinagmumula ng bigas ng Pilipinas at tuloy-tuloy na manatiling abot kaya ang presyo nito para sa mga mamimili. Sa kasalukuyan, ang Vietnam ang nangungunang rice supplier ng bansa. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Commission on Elections nagsagawa ng voters education sa mga persons deprived of liberty sa Taguig City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Michael Rogas. Bilang bahagi ng kanilang commitment na mabigyan ng karapatang bumoto, nagsagawa ng voters education ng Commission on Election sa mga persons deprived liberty o PDL. Kahapon sa Taguig City, ginawa ang kauna-unahang voters education sa mga bilanggo. Isa ito sa mga paraan ng COMELEC para ihanda ang mga PDL sa tamang proseso ng pagboto sa 2025 midterm election. Noong nakaraang linggo, pumirma sa Memorandum of Agreement ang COMELEC, Bureau of Jail Management Technology, Public Attorney's Office at Bureau of Correction para sa pagtutulungan na makaboto ang mga bilanggo sa 2025 election. Sa voters education kahapon, pinaranas din ng COMELEC ang mga bagong automatic counting machine na gagamitin sa pagboto sa susunod na taon. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, CPP, NPA, NDF nakararanas ng leadership vacuum ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Komunistang grupo nagpapapansin lamang ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Tiwala ang Armed Forces of the Philippines na malabo na makapaglunsad ng malaki ang pag-atake ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Ito ang tinura ng AFP kasunod ng nalalapit na anibersaryo ng komunistang grupo sa Disyembre 26. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy na nakararanas ng leadership vacuum ang komunistang grupo dahil sa sunod-sunod na pagtalikod ng mga pinuno nito sa armadong pakikibaka. Patuloy niya riyan ang matagumpay na paglulunsad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, kung saan libu-libong dating rebelde ang piniling magbalik loob sa pamahalaan. Kaya wala nakikitang dahilan ang AFP ani Padilla para magpatupad ng Suspension of Military Operations o SOMO laban sa mga komunista gaya ng sa Philippine National Police. Una rito tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na basura ang isyu ng tigil putukan sa pagitan ng pamahalaan ng CPP-NPA dahil sa may tuturing itong pakikipagkasundo sa mga terorista at kriminal. Pinalulutang lamang anya ito ng tinawag niyang Jurassic Group upang magpapansin at palabasing makabuluhan pa sila sa political ecosystem ng bansa. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Manila Water may payo tungkol sa tamang paggamit ng tubig ngayong holiday season. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hazel Morada. Nagpaalala ang Manila Water sa publiko sa responsableng paggamit ng tubig lalo na't kabi-kabila ang mga pagdiriwa ngayong holiday season. Sa parehong RP3 alert, sinabi ni Manila Water spokesperson Jeric Sevilla na kung hindi maiiwasan ang mataas na konsumo ng tubig ay matutong i-reuse ito. Payo niya gamiting pandilig ng halaman ang mga pinaghugasan ng gulay at prutas. Ipanlinis ng palikuran o garahe ang mga pinagbanlawan ng labahin. Mahalaga din ani Sevilla na siguraduhin walang tagas at nakasarado ng tama ang gripo sa bahay kung magbabakasyon. Huwag rin anyang hayaang tuloy-tuloy ang agos ng tubig mula gripo kapag nagpapalambot ng frozen meat. Sa huli, ipinaalala ni Sevilla na ugaliin ang matipid na paggamit ng tubig, tag-araw, tag-ulan, may bagyo o may kaganapan man. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lights parade sa lungsod ng Batak naging matagumpay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Balaygi ana yuswat ti lights parade iti syudad ti Batak idi rabii. Nagduduma a konsepto ti pasilaw tinabuya dagiti turista ken residente kas kuma iti Christmas tree dagiti lantern bituan bulan ana arkusan ken dadumapay. Nagyaman ni Mayor Albert Chua kadagiti nagkipartisipar ti nasong aktibidad gaputa nakita ti kinalaing ken talento anang aramid kadagiti pasala ti silaw. Manglamlaman ni Chua nga agtultuloy kadagiti sumarno nga piyesta ti naigat a panagdidinlanggay dagiti tattao. Ti nayuswat nga lights parade ket paset iti panakaselebrar ti fiesta iti syudad ti Batak nga agbayag iti dandani maysa a bulan. Manipod iti syudad ti Batak, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Ekonomiya ng lalawigan ng La Union patuloy na lumalago.
127 billion pesos na gross domestic product o GDP na kamit ng lalawigan. Narito si Glenda Sarak para sa balita. At adapay at dimuras ti ekonomiya ti La Union kas may basar ito wargawag ti Philippine Statistics Authority na PSA. Sigon iti ahensya, simaranta iti 7.3% ekonomiya ti probinsya iti 2023 akatukad ti gross domestic product a 127.23 billion pesos. May nagitraytoy kinidaw ti provincial a gobyerno ti panakikaykay-sari iti umilit advokasya a La Union probinsya nihan tapno aktual amarik na ti tunggal maysa ti panagduras. Na maipanggap iti growth rate ti kapartakan iti panagduras ng industriya iti La Union kati transportation and storage at 22.2%, accommodation and food services at 20.1%, kanda dumapay a serbisyo at 16.5%. May nagitraytoy kinidaw ni Mr. Malvin Quinto, manipod iti PSA La Union, ti panagtignay tapno dagitoy at datos kat agbalin nga aksyon. Manipod RP Ago, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo ngayon sa Tabuk. Project Reach ng Tabuk City DepEd tumanggap ng pagkilala sa katatapos na DepEd 2024 Gawad Cordillera Best Performance Awards. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Agyam yaman iti Tabuk City Schools Division na office kalagiti partners da iti Project Reach when a responsive engagement to accelerate collaboration and harmony. Isura ito iti maysa kas Group Outstanding Award nga naawat iti City LGU, particular iti SDO, iti napalabas nga 2024 Gawad Cordillera Best Performance Award sa Jay Ciudad iti Baguio. En pakamo iti SDO, when the Schools Division Office Family, asaan nga nagbaligi ka nakaawat ti pamadayo iti Project Reach, no saan nga timulong dagiti stakeholders. Iti sidong iti proyekto nang ipaada iti school supplies kanda duma, akasapulan dagiti school children karaman iti feeding and tree planting. Nag-fundraising pa iti Project Reach, iti t-shirt for a cause, walk for a cause, kan dinner for a cause, tapno da may pa nga financial assistance kadagiti teaching kan non-teaching SDO personnel nagpapaangas ng runa kadagiti cancer kan dialysis patients. Namnaman iti Schools Division Office ti Tabuk City DepEd nagtultuloy iti programa kan suporta dagiti naayat at tumulong. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin Akipad Padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Social Pension Program Payout isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 8. 2,804 senior citizens ng lungsod ng Borongan makikinabang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nagbibinuligaya itong Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Office ito Gaton City Social Welfare and Development Office hapag dumarin Social Pension Program Payout itong Disyembre 18 at 20 maabot in 2,804 at doon ihapan senior citizens ang syudad ng Borongan nga upod ang social pension program ng gobyerno nasyonal at doon makarawat ang ira social pension para ang fourth quarter ng tuig 2024 nga nagkakantidad din 3,000 pesos. Ginunay schedule a payout at doon mga benepisyaryo nga tikang hatayaw nga mga barangay nga nini at doon gimbubuhat liwat o covered court ang mga barangay han syudad. Manunumduman nga aton LGU Borongan aton gintagan ng rekognasyon ng DSWD hapakasunod han untep nga pagduduhol ang social pension nga dan mga benepisyaryo hini nga programa han gobyerno nasyonal. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga PDL ng Sogod District Jail lumilikha at nagbebenta ng mga Christmas parol. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Ang mga persons deprived of liberty kon PDL sa Sogo District Jail ubo sa supervision ni Acting Jail Warden Jail Senior Inspector Don Luis Barawid, nagpahigayon ng mga produkto gikan sa bagol. Kiniisip kabahin silang livelihood programs. Ang mga bagol ilang gihimo mga plato, panaksan, pin holders o mga vase. Ang BGMP Sogo District Jail nanawagan sa mga residente nga mahimo silang mopalit aron pagpakita og suporta sa mga PDLs. Aduna sila display diha sa atong livelihood sa mga PDLs diha sa atong downtown area sa lungsod sa Sogod. Ang ilang kwartang matigom dako na kaadyo og tabang alang sa ilang mga kahimuan labi na sa ilang mga panginahanglan. Ang Regional Trial Court Branch 39 Sogod yung gipangunahan ni Honorable Fabio T. Albao Jr. presiding judge nga girepresentahan ni Attorney Tetchi Albotra mipalit og unom ka mga livelihood Christmas parol. Ang mga matag parol na kantidad kinig tag 1,200 matag usa. Ang kita sa ilang livelihood program makatabang sa ilang panginahanglanon sud sa BGMP facilities. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ngayon ang rehiyon ng Mindanao. 11 barangay sumali sa Pascorela Contest ng Pasko de Oro 2024. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. 11 ka barangay sa Cagayan de Oro misalmot sa tinuig nga Pascorela kompetisyon nga gipasiugdahan sa kagamanan ng lokal pinaagi sa City Tourism and Cultural Affairs Office alayon sa Pasko de Oro 2024 nga adunay tema nga Paskong kauban ang pamilya. Kini gilangkuban sa barangay 1, 13, Bulwa, Kamamanan, Carmen, Consolacion, Gusa, Kauswagan, Lumbia, Lapasan ug Nazaret. Gipahigayon ang pre-judging sa 11 ka mga Pascorela contingents ni adtong Martes, Disyembre 17. Sa wala pang pre-judging, makita kini mga motorila sa kadalanan nga namasahiro samtang adunay dekorasyon sa kinatibukan niini. Kagahapon, Miyerkules, Disyembre 18, gihimo ang awarding ceremony para sa mga mananaog. Diin kampiyon ang motorila number 5 gikan sa Barangay Lapasan nga nakadawat sa 60,000 pesos nga cash prize. Second runner-up ang motorila number 9 sa Barangay 1 nga nakadawat sa 40,000 pesos ug third runner-up ang motorila number 1 sa Barangay Kamamanan nga aduna sa 30,000 pesos nga premyo. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga Implementation Management Agreement para sa 3 PRDP Scale-Up sub-projects sa Zamboanga Peninsula. Nilagdaan na ng DAPRDP Regional Project Coordination Office 9. Narito si Leslie Cubol para sa balita.
Formal ng gilagdaan sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP, Regional Project Coordination Office 9, ang Implementation Management Agreement o IMA alang sa tulo ka mga PRDP scale-up sub-projects nga ipatuman sa nagalaing lugar sa Rehiyon 9. Kinimaw ang rehabilitasyon sa Farm to Market Road o FMR sa lungsod sa Siocon sa Zamboanga del Norte, pag-upgrade sa FMR nga may tulay sa Zamboanga del Sur ug ang pagkongkreto sa FMR sa Barangay Sulu sa lungsod sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Mokabat sa 800 milyon pesos ang kinatibuk ang kantidad sa tulo ka mga PRDP sa projects din adunay kapin sa 30,000 ka mga maguma ang makabenepisyo nini. Kusganong nagawhag ang Mindanao Deputy Project Director nga si Carlin Collado sa mga mayor nga motabang aron mapadali ang documentary preparation sa maong mga proyekto. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cobol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 5 million peso financial grant para sa Ikadiwa program ng Department of Agriculture o DA natanggap ng pamahalang panlalawigan ng Dinagat Islands. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Mukabat sa 5 milyones pesos nga financial grant ang nadawat sa Provincial Local Government Unit kon PLGU sa Province of Dinagat Islands kagahapon Disyembre 18, 2024. Kini aron suportahan ang ilang mga proyekto ubos sa Enhanced Kadiwa Program sa Department of Agriculture, Caragas Agribusiness and Marketing Assistance Division. Ang PLGU sa Dinagat Islands nakadawat og pondo alang sa pagpalit og wing van ug refrigerator van. Ang maong grant mo suporta sa kadiwa sa Kapitolyo sa PLGU o uban pang agribusiness activities nga gitumong sa pagsuporta sa mga mag-uuma o grupo sa mangingisda sa probinsya. Personal nga gitunol ni Regional Executive Director Arlan M. Mangilen ang tseke ngadto sa representante ni Gobernador Nilo P. Demeray Jr. nga si Nilo Marco Demeray o Provincial Agribusiness Coordinator Gilbert Anguay. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 10, hinihikayat ang mga biktima ng Violence Against Women and Children o VAUC na mag-report sa mga otoridad. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gidasig ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Assistant Regional Director for Administration Salma Bashir ang mga biktima sa Violence Against Women and Children o VAUC nga dili magduha-duha sa pag-report ngadto sa tukmang awtoridad sa insidente. Kinitungod kay misaka ngadto sa kapin 2,000 ang kaso sa VAUC sa tibok Northern Mindanao Region niadtong tuig 2022. Gipambit niya kini sa gipaygayon nga Summit on Ending VAUC ning bago lang sa Iligan City nga kabahin sa GC8 kaadlaw nga kampanya batok sa violence against women. Matud niya gisiguro gyud sa DSWD ang katungod sa matag babayi ug bata sa nasud. Dahil lang mga hinabang ang mahimong ipanghatag sa ahensya ngadto sa mga biktima sama sa psychosocial support, intervention, temporary shelter, counseling ug uban pa. Dugang pa niya ang kampanya sa Bagong Pilipinas sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. maugyud ang nagtukmod sa ahensya sa paghatag og kalidad nga serbisyo sa mga lungsungaranon. Gikan sa Radyo Pilipinas, Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan.
Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-issue ng Executive Order o EO para sa Philippine-Korea Free Trade Agreement at dalawa pang proyektong infrastruktura na magpapahusay sa agricultural productivity at regional connectivity. Sa isang pahayag, sinabi ng NEDA na sakop ng EO ang tariff commitments ng bansa sa ilalim ng Philippine-Korea Free Trade Agreement o PHKR FTA. Layunin ng Philippine-Korea FTA na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagpapaganda ng daloy ng kalakalan at pamumuhunan, pagtanggal sa mga balakid sa market access at paglikha ng bagong oportunidad para sa pagnenegosyo. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang Korea ng preferential duty-free entry sa mahigit 11,000 produktong Pinoy na nagkakahalaga ng 3.18 bilyong dolyar o 87.4% ng kabuuang Korean imports mula sa Pilipinas. Bukod sa EO, inaprubahan din ng NEDA Board ang 37.5 bilyong pisong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project o INISAIP ng National Irrigation Administration o NIA. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng Earth and Rockfill Dam sa tapat ng Palsiguan River sa Abra, isang afterbay dam sa Nueva Era sa Ilocos Norte at iba't ibang linked irrigation canals na nagseserbisyo sa pangunahing irrigation systems. Ani NEDA Secretary Arsenio Balisacan, magbebenepisyo ang INISAIP sa mahigit 32,000 mga pamilya. Pauunlarin nito ang kabuhayan at isusulong nito ang ekonomiya sa rehiyon ng Ilocos at Cordillera. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Securities and Exchange Commission o SEC ang pagbubukas ng bagong extension office nito sa lungsod ng Lipa. Ito ay kaugnay ng pagsisikap na matulungan ang pagkakaroon ng negosyo o business formation, pamumuhunan sa high-growth regions at pagbabantay sa fraudulent at abusive practices sa corporate sector. Pinasinayaan ng komisyon nitong ika-17 ng Desyembre ang SEC Lipa Extension Office sa ikalawang palapag ng Carnes Building, P. Torres Street, Poblacion, Barangay 8 sa Lipa City, Batangas. Pahayag ni SEC Chairperson Emilio Aquino, sa pamamagitan ng SEC Lipa Extension Office, inilalapit nito ang mga serbisyo sa mga tao sa lugar. Sakop sa jurisdiksyon ng SEC Lipa Extension Office ang mga lungsod at probinsya ng Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, maging ang Mimaropa o Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Hahawakan na ng SEC Lipa Extension Office ang aplikasyon para sa pagrerehistro ng mga korporasyon na nakabase sa Calabarzon at Mimaropa. Kukunin na rin ito ang pagmamonitor sa compliance ng mga korporasyon sa kanilang reportorial requirements sa ilalim ng mga kaukulang batas, tuntunin at regulasyon. Malaki rin ang inilago ng ekonomiya ng rehiyon ng Katimugang Tagalog. Sa katunayan, Calabarzon ang ikalawa sa pinakamalaki ang share sa lahat ng mga rehiyon sa industrial sector at accounting na may 14.7% ng National Gross Domestic Product. Ikatlo na ang SEC Lipa Extension Office sa binuksang bagong opisina ng komisyon ngayong taon. Kasunod dito ng pagbubukas ng extension offices sa Coronadal noong Setyembre at sa Butuan noong Marso. Sa ngayon, 13 na ang kabuuang extension office ng komisyon, ang ibang lokasyon sa Baguio, Tarlac, Legazpi, Cebu, Bacolod, Iloilo, Tacloban, Zamboanga, Davao at Cagayan de Oro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, tinatanggal ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel hindi lamang ang mga pasaway na agricultural importers ngunit pati na rin ang mga underperformers sa Department of Agriculture o DA Senior Management Team. Iniulat ng kalihim na 5 pang importers, 3 sa sektor ng palaisdaan at 2 sa sektor ng pagkakarne ang mapapabilang na sa blacklist ng DA. Hindi naman nagbigay ang kalihim ng detalye hinggil sa identidad ng mga tinanggal. Matatandaang nitong ika-10 ng Desyembre, inanunsyo ng DA na sa huling 6 na buwan, 10 import companies ang blacklisted na may aligasyon ng pagiging sangkot sa illegal trade at smuggling. Pagbabanggit ni Chu Laurel, lampas na ang bilang ng mga kumpanyang blacklisted sa ilalim ng kaniyang pangangasiwa bilang DA chief kumpara sa kabuang bilang mula sa naunang 6 na taon. Inaasahan ang Republic Act o RA number 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na ipinatupad nito lamang Oktubre na palalakasin nito ang enforcement powers ng DA at Bureau of Customs o BOC laban sa mga masasamang trader. Si Chu Laurel ay itinalagang DA chief sa loob pa lamang ng 1 taon simula nang hirangin siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siya ring nagsilbi bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura nang maluklok ito sa pwesto noong Hulyo taong 2022. Sa kabila ng pagtatanggal at pagbibigay babala ng kalihim sa mga opisyal nito, umaasa itong hindi madedemoralize at makakasabay din ang mga ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Siniguro ni Justin Brownlee na pasok ang kanyang mga tirada para pangunahan ang Barangay Ginebra sa 114-98 panalo laban sa Terra Firma para makabawi sa huling pagkatalo laban sa Eastern 93-90 sa PBA Season 49 Commissioner's Cup nitong Miyerkules na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Nakagawa ng 6 na 3-pointers ang resident import para magtapos ng may game high 49 na puntos, sahog pa ang 12 rebounds, 6 na assists at 2 steals para pagandahin ang kanilang record sa 3-1. Noong natalo ang Gin Kings laban sa Eastern, walang naipasok si Brownlee sa labas ng arko sa loob ng 6 na pagtatangka. Malaki naman ang ambag na ibinigay ni RJ Abarientos sa nagawa nitong 18 puntos, 6 na assists, 2 rebounds at 2 steals, habang nakakuha din ng tulong mula kay Troy Rosario na nagtapos na may 17 markers, 5 boards, 2 assists, 1 steal at 1 tapal na malaking tulong dahil hindi nakapaglaro sina Japeth Aguilar at Stephen Holt. Samantala, umasa ang Terra Firma kay import Brandon Walton Edwards na nakalikom ng 27 puntos at 12 rebounds habang nagposte sina Vic Manuel at Stanley Pringle ng 19 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balitang PBA pa rin. Nabuhay sa tamang oras si Andre Karakot para salbahin ang rain or shine laban sa Magnolia 102-100 para palawigin ang sunod-sunod na panalo ng Elasto Painters. Nakagawa ng 10 puntos si Karakot para pangunahan ang 16-2 run sa pagtatapos ng 4th period. Nagtapos si Karakot ng may 15 puntos, 3 assists at
2 rebounds para tulungan ang Elasto Painters na kunin ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo para sa 3-1 baraha. Ang Hotshots sa kabilang banda ay nakuha ang kanilang ika-4 na talo sa loob ng 5 laro. Pinangunahan ni import Dion Thompson ang rain or shine sa nakuha nitong double-double na may 18 puntos at 15 rebounds, kasama pa ang 1 assist, 3 steals at 3 tapal, habang nagambag si Santi Santillan ng 17 markers, 3 rebounds, 2 assist, 1 steal at 1 tapal. Nanguna naman si import Ricardo Ratcliffe para sa Magnolia sa nalikom nitong 27 puntos, 13 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block, subalit na fouled out ito nang may 2 minuto at 46 na segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Nakagawa naman ng 21 at 18 markers sina Ian Sangalang at Mark Baroka ayon sa pagkakasunod para sa talo ng Hotshots. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos tulungan ang University of the Philippines na makuha ang korona sa UAAP Men's Basketball muli, nag-iisip pa rin si Quentin Miliora Brown kung anong susunod nitong hakbang. Sinabi ni Miliora Brown na bukas pa din siya na maglaro para sa Gilas Pilipinas o kaya'y maglaro sa PBA, pero sa ngayon ay tinitignan niya pa din kung ano ang mga oportunidad na posibleng dumating sa kanya. Kahit isang season lamang ang linaro ng 6'10" center na si Miliora Brown para sa Fighting Maroons, sinabi nito na hindi siya naghinayang sa kanyang desisyon at nakamit ng koponan ang kampyonato. Samantala, ang kanyang ka-teammate at finals most valuable player na si JD Kagulangan ay susundan si UAAP MVP Kevin Kiambao sa Korea. Maglalaro si Kagulangan para sa Suwon KT Sonic Boom sa Korean Basketball League o KBL. Una nang inanunsyo ni Kiambao na maglalaro ito para sa koponan ng Goyang Sono Sky Gunners sa KBL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Pumanaw na ang award-winning theater producer at director na si Bobby Garcia sa edad na 55 nitong Martes, Disyembre at 17 sa Vancouver sa Canada. Nagpasalamat ang pamilya ng pumanaw na theater producer-director kasabay ng hiling ng pamilya na bigyan sila ng privacy sa kanilang pagluluksa. Si Garcia ang nagtatag ng isang theater company na Atlantis Productions at nag-co-produce ng Here Lies Love sa Broadway. At siya rin ang direktor ng theatrical play na Request sa Radyo starring Dolly De Leon at Lea Salonga this year. Bukod rito, nakapag-direct na ito ng mahigit 50 theatrical plays at musicals sa North America at sa Asia na binigyang pagkilala bilang isa sa mga nominado sa Tony Awards, Drama League, and Outer Critics Circle Awards. At siya rin ang nagsilbing associate director para sa Miss Saigon mula 2000 hanggang 2001. Ang aming pakikiramay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, cat den fever is still on dahil
posibleng magkaroon muli ng collaboration ang ABS-CBN Corporation at GMA Network para sa box office king and queen na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Mismong ang Senior Vice President ng GMA Network na si Attorney Annette Gozon Valdez ang nagsabi na bukas sila sa next project nila ng Kapamilya Network para sa Cat Den, kasunod ng matagumpay na pagsasanib puwersa ng dalawang media companies sa record-breaking na Hello, Love Again ni Cat at Alden na tumatabo pa rin sa takilya. Inamin ni Attorney Annette na isa siya sa mga nagtutulak para sa Cat and Alden collaboration, pero hindi pa matiyak kung anong movie project ang susunod na gagawin. Samantala, update sa kita ng pelikula, umabot lang naman sa mahigit 1.4 billion pesos ang total box office sales worldwide ng nasabing pelikula na Hello, Love Again. Kaya sila na ang nakakuha ng titulong highest grossing Filipino film of all time. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, nagbabala ang kuleyo San Agustin Makati kay kapuso actress Yasmin Curdy sa ibinabahagi umano nitong impormasyon tungkol sa mga nambuli sa anak niyang si Ayesha. Sa isang bahagi ng pahayag ng paaralan nitong Miyerkules, Disyembre 18, ipinatitigil nito si Yasmin sa pagbibigay ng impormasyon sa mga sangkot na minor de edad sa naturang issue dahil sa negatibong epekto nito. Nauna nang itinanggi ng CSA ang paratang ng bullying na nararanasan ng anak ni Yasmin at sinabing diskusyon lang umano ito tungkol sa Christmas party preparations ang nangyari. Samantala, pinapahalagahan ng nasabing paaralan ang pagbibigay ng kamalayan hinggil sa bullying at ang pagiging maingat sa mga hakbang pagdating sa paglutas ng problemang iyon. Matatandang pumutok ang naturang issue noong ibahagi ni Yasmin sa kanyang social media account ang tungkol umano sa pambubuli sa kanyang anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pagkinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!